Mga idol, simula nga po nang na-trade itong si Luka Doncic dito sa Lakers kapalit ho ni Anthony Davis, naging effective itong si Luka sa Lakers. Samantalang ito namang si AD hindi naging effective, no? Bakit ko nasabi mga kaibigan? Lagi kasi siya nai-injury. Napapakinabangan na noon itong si Luka Doncic. Ito namang si Anthony Davis nasa bench dahil nga po kasama lagi sa injury list ng Dallas Mavericks. Pero mga kaibigan, alam nyo ba, yung huling naging performance itong si Anthony Davis, hindi ho nagustuhan ng GM ng Dallas Mavericks na si Nico Harrison, no? Nakita naman natin yan. Samantalang tuloy-tuloy naman ang magandang performance nito nga po si Luka Doncic, and so far siya yung lagi nakakagawa na matataas na puntos dito sa Lakers. Ngayon mga kaibigan ko, may nakakalimutan kasi ang Lakers, no? Alam nyo, nung na-trade nila etong si Anthony Davis, kasi si AD naglalaro din yan bilang power forward, at the same time kaya din maglaro bilang sentro, no? Nakakalimutan nilang kumuha ng legit na sentro na makakatandem nga po nitong si Luka Doncic. May nagsasabi kasama naman daw sa na-trade si Maxi Kleber, no? Sentro yun mga kaibigan. Well, alam nyo mga kaibigan, pag sinabi kasi natin star player, may napapatunayan, magaling at talagang nakakasabay sa mga intense and crucial game. Maxi Kleber, no? Parang Alex Len din ng galawan, hindi naman nagagamit o hindi napapakinabangan ng Lakers. At ngayon, nakita naman natin, etong si Jackson Hayes talaga so far yung talagang nabibigyan ng mahabang minuto bilang sentro ng Lakers. At yung ibang mga sentro ng Lakers nasa bench lamang. Ito pa mga kaibigan, ngayong off-season, ilang mga player ho ng Lakers ang inaasahang mate-trade sa iba't ibang mga team. Kasama na dyan, eto nga pong si Austin Reeves mga kaibigan ko, si Rui Hachimura, at si Gabe Vincent mga kaibigan, si Alex Len, at yung iba pang nasa bench mga kaibigan. Si Gabe Vincent, alam ko posible ding makasama yon. Bakit daw mga kaibigan iiwanan na ito si Dalton Knecht? Alam nyo mga kaibigan, pag intense and crucial game, si Dalton Knecht mas napapakinabangan, no? Mas consistent po yung kanyang mga tira sa labas. Siyempre, bukod sa pagiging shooting guard itong si Dalton Knecht, talagang magaling din yan mga kaibigan sa mga crucial game. Pero alam nyo mga kaibigan ko, no, kung binigyan lamang na mahabang minuto at mas priority nito nga po si JJ Redick, no, eto nga po si Dalton Knecht, for sure malaki pa yung tsansa na nakapasok sa NBA Finals eto nga pong Los Angeles Lakers. Pero syempre, alam nyo mga kaibigan, ang problema din kasi nasa coach, no, or nasa head coach ng Lakers. Eto kasi si JJ Redick, nakita niya lamang yung sistema na akala niya mag-fit sa Lakers, which is yung sinasabi ho natin na small ball lineup, no? Small ball lineup na nga, sagad na sagad pa, babad pa, pagod na yung mga player ng Lakers, balanta lang yung kanilang kalaban, nagkakaroon ng maayos na rotasyon, nabibigyan ng minuto lahat. Kaya naman mga kaibigan, si JJ Redick gumagawa ng ganitong klaseng sistema. Yung starting five, halos sila din yung naglalaro hanggang sa huling quarter, kasi yun lang naman talaga yung mapapakinabangan. Usually nakikita naman natin, no, LeBron James, si Luka Doncic mga kaibigan, at madalas siyang kasama si Rui Hachimura, si Jackson Hayes, si mga player na yan mga kaibigan, sila yung madalas lang nabibigyan ng mahabang oras. Yung mga nasa bench, pag ginamit, olats na, no, natatambakan ng Lakers. Eto mga kaibigan yung sinasabi ko sa inyo. Etong si Anthony Davis, dahil hindi naging maganda yung performance niya dito sa Dallas Mavericks, may chance na umalis siya sa Dallas at muling makabalik sa Lakers. So paano mangyayari mga kaibigan? May kontrata daw kasi etong si Anthony Davis dito sa Dallas Mavericks, no? Yung trade kasi na nangyari na yan. Alam nyo mga kaibigan, eme lang kasi yung mga kontrata. Posible yung mag-trade kahit isang team. At unahan na lamang yan, no? Pag hindi ka gusto ng GM ng isang team, ng head coach ng isang team, matitrade ka kahit isang team mga kaibigan. At eto pa, kaya kasi hindi maganda ang pinapakitang performance ni AD dito sa Dallas Mavericks, wala yung chemistry. Kahit anong galing ho ng player na yan, si Anthony Davis, kung walang chemistry mga kasama niya, hindi naman niya nakakatandem yan dati, no? Yung mga player ho sa Dallas, talagang pang Lakers yan si Anthony Davis, hindi siya makakapagpakita ng full potential niya. Kaya ito sinasabi ko sa inyo, chance na muling makabalik sa Lakers si Anthony Davis ay hindi po imposible. Kapag ka nangyari yun, may legit na sentro na, at the same time power forward, no? Etong si AD dito nga po sa Lakers. Pero marami pang mangyayari mga kaibigan. Ang daming mga rumors na kumakalat, no? May iba't ibang mga sentro, big man na posibleng pumasok nga po, no, or makapunta sa Lakers. Pero abangan na lang natin, no? May mga official na update naman ng Lakers at patuloy ko kayong i-update. So dyan lang kayo, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.